Hoy Isabel, sino ka ba sa akala mo isang prinsesa? Ayaw mong tanggapin ang alak na inaabot sa'yo. Naku ma'am, pasensya na po. Parang awa mo na. Buhahaha, buti nga sa'yo. Kung hindi mo kayang inumin, yan gamit ang bibig mo. Dapat lang na sa ulo mo, ibuhos. Ngayon, matauhan ka na ba? Isang magulong Christmas party sa isang sulok ng gusali. Isang babaeng empleyado na nanginginig sa basang-basa niyang damit matapos buhusan ng malamig na alak sa ulo. At sa isang nagkataong bumukas na pinto, isang babae ang nakasaksi sa karimari-marim na impyernong iyon. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Sino sila para saktan ang alaga ko? Ang mga taong nagpaiyak sa manugang ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-iyak ng dugo. Ang kakila-kilabot na katapusan ng mga tutang walang muwang na gumising sa natutulog na tigresa. Anong paraan kaya ang gagawin ng biyenan para ibalik ang nadurog na dangal ng kanyang manugang? Isang kwento ng matinding pagtutuwid at kasiyasiyang paghihiganti ang magsisimula na ngayon. Bago tayo magsimula, ang inyong libreng pag-subscribe, pag-like at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong sa ating Kwentuhang Pinas. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig ngayon. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Isang gabi ng Disyembre, ang malamig na hanging amihan ay walang awang humahampas sa mga nagtataasang gusali ng Bonifacio Global City. Ngunit may isang lugar na hindi tinatablan ng lamig na iyon. Ang Grand Ballroom ng The Marquez, ang pinakamagarang hotel sa puso ng BGC. Sa gabing iyon, ang lugar ay parang isang paraiso, nagniningning sa libu-libong ilaw. Ang dambuhalang crystal chandelier na nakasabit sa kisame ay nagsasaboy ng libu-libong piraso ng liwanag sa buong hall. Sa ibabaw ng pulang karpet, walang tigil ang tunog ng mga mamahaling sapatos ng mga pinakakilalang tao sa mundo ng negosyo at politika sa Pilipinas. At sa rurok ng karangyaang iyon, sa pinakapangunahing mesa, nakaupo si Elvira Montoya, ang matriarch ng Montoya Group. Sa edad niyang mahigit 60, hindi mo aakalaing ganoon pa rin katikas ang kanyang tindig at ang kanyang kulay pilak na buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang kanyang malalim at malamig na mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya ay nagpapatunay kung bakit siya tinaguriang ang tigresa ng BGC. Kahit walang suot na mamahaling alahas, ang suot niyang dark navy blue na business suit ay naglalabas ng aura na mas matindi pa sa kinang ng diamante. Senyora Elvira, ang pagpapalawak ng ating distribution network ngayong taon ay isang napakagandang desisyon. Tunay ngang walang makakapantay sa inyong galing sa pagnenegosyo. Congratulations po, senyora. Balita ko po ay laging nagli-limit up ang stocks ng Montoya Group. Kakainggit po talaga. Ang mga papuri at pambobola mula sa mga taong lumalapit sa kanya ay pumuno sa buong hall. Ang masayang tunog ng mga champagne glass na nag-uumpugan ay parang mga putok ng kanyon sa pagdiriwang, ngunit ang bida ng gabi, si Elvira, ay walang bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Bahagya lamang siyang tumatango at hindi man lang dinidikit sa labi ang hawak na baso ng tubig. Sabi nga nila, kalungkutan sa gitna ng karamihan. Napapaligiran man siya ng maraming tao, ang puso ni Elvira ay parang isang malawak at malamig na kapatagan. 20 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa niyang itinaguyod ang dambuhalang kumpanya, lumuluha ng dugo para lamang maprotektahan ito. Walang kwenta ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Ang tingin ni Elvira ay napadako sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Wala sa tabi niya ang kanyang pamilya para makibahagi sa tagumpay na ito. Ang kaisa-isa niyang anak na si Mateo ay nagpapakahirap sa Davao, nagbubukas ng bagong business frontier doon bilang pagsunod sa utos niya. At ang natatanging kapamilya niya sa Maynila, ang manugang na si Isabel, ay hindi niya inimbita.
Ito ay para hindi maging pabigat sa simpleng buhay empleyado ng manugang ang dambuhalang anino ng kanyang pangalan. Pinili ni Elvira ang malungkot na pag-iingat na ito, ang hindi isama ang kanyang manugang sa pinakamaningning niyang sandali. Magpapahangin lang ako, huwag kayong susunod. Iwinaksi ni Elvira ang pag-aalala ng kanyang executive assistant at mag-isang tumayo. Gusto niyang takasan ang nakakasakal na hangin sa loob. Pagbukas niya ng mabigat na pinto ng ballroom at paglabas sa mahabang pasilyo, ang ingay ay napalitan ng malamig na katahimikan. Tlak, tlak, tlak. Ang tunog lamang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Gaano na kaya siya katagal naglalakad? Sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang mas maliit na function hall, biglang huminto si Elvira. Dahil ito sa nakasabit na tarpaulin sa pasukan, La Palacio Mall, Sales Marketing Division Christmas Party. Isang saglit na init ang gumuhit sa walang emosyong mukha ni Elvira. Christmas party pala ng kumpanya ni Isabel. Ito ang department store kung saan nagtatrabaho ang kanyang manugang. Mula sa loob, naririnig niya ang malakas na tugtog ng isang sikat na kanta at ang maingay na tawanan. Akmang hahawakan ni Elvira ang doorknob nang bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Alam niyang magiging awkward para sa kanyang manugang kung bigla na lang siyang susulpot isang kilalang business tycoon. Naalala niya ang determinadong mga mata ni Isabel nang sabihin nitong gusto niyang makilala sa sarili niyang kakayahan nang walang tulong mula sa pamilya. Tama, guguluhin ko lang ang kasiyahan nila. Hayaan ko na siyang mag-enjoy. Inilarawan ni Elvira sa kanyang isip ang manugang na masayang nakikipagtawanan sa mga katrabaho at tahimik na tumalikod. Inakala niyang iyon ang pinakamagandang bagay na maibibigay niya bilang isang biyenan. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakabinging sigaw ng babae ang tumagos sa ingay at umabot sa pasilyo. Hindi ito isang sigaw ng kagalakan, ito ay isang sigaw ng takot at sakit. Napako ang mga paa ni Elvira sa kanyang kinatatayuan. Sumunod ang isang magaspang na sigaw ng lalaki. Bakit ka sumisigaw diyan? Sinisira mo ang party. Kapag si direktor ang nag-alok, dapat tinatanggap mo ng may pasasalamat. Sorry po, Hick. Sorry po. Nanikip ang dibdib ni Elvira. Ang humihigbing boses na iyon, libo-libong beses na niyang narinig. Ito ang kanyang manugang, si Isabel. Nayanig ang mundo ni Elvira. Dahil sa masamang kutob, nanginginig niyang bahagyang itinulak ang pinto. At doon, nasaksihan niya ang isang tunay na impyerno. Ang kanyang pinakamamahal na manugang, si Isabel, ay nakaluhod sa sahig. Suot ang isang simpleng kulay abo na bestida. Ngunit hindi siya tinatrato bilang isang kagalang-galang na manugang, isang lalaking lasing na lasing, na nanlalabo na ang mga mata, ang humahawak sa buhok ni Isabel at niyuyugyug ito. Siya si Paolo Vargas, ang kilalang tiranong direktor ng La Palacio Mall. Hoy, Isabel Reyes, binabaliwala mo ba ako, ha? Tumalsik ang laway mula sa bibig ni Paolo sa mukha ni Isabel. Pilit nang umiti si Isabel habang dahan-dahang umaatras. Direktor, hindi po kasi ako sanay uminom. Pasensya na po. Anong sa susunod? May sungay ka ba sa puwet mo? Lahat ng tao nagsasayaw na dito, bakit ikaw lang ang nagpapakabanal diyan? Prinsesa ka ba? Itinulak ni Paulo si Isabel ng malakas. Napasuray si Isabel at bumagsak sa isang mesa. Ang mga katrabaho sa paligid, imbes na tumulong, ay nagtatawanan lamang para makuha ang simpatya ng direktor. Sorry po talaga. Yumuko si Isabel na parang isang kriminal. Sa harap ng biyenan niyang si Elvira, lagi siyang matapang at puno ng kumpiyansa. Ngayong makita siyang nanginginig sa harap ng isang lalaking parang baboy, nagsimulang kumulo ang nag-aalab na galit sa puso ni Elvira. Ngunit hindi doon natapos ang kalupitan ni Paulo. Puro ka sorry, wag puro salita, ipakita mo sa gawa. Gawa. Dinampot ni Paulo ang isang boteng
halos wala ng laman na red wine mula sa mesa. Itinutok niya ang bunganga ng bote kay Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang maramdaman ang panganib. "Direktor, ano pong ginagawa ninyo?" Sabi ko, "Pasayahin mo ang party, pero ayaw mong makisama. Kung ayaw mong sumayaw, inumin mo na lang to, pero hindi sa bibig mo, sa ulo mo." Bago pa man matapos magsalita si Paulo, buhos. Ang mamula-mulang likido ay bumuhos na parang talon sa ulo ni Isabel. Ang malamig na alak ay bumasa sa kanyang maayos na buhok, dumaloy sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang kulay abong bestida ay naging kulay dugo. Sumigaw si Isabel at napaupo sa sahig. Ang lagkit ng alak at amoy ng alkohol ay bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Mahapdi ang alak, ngunit mas mahapdi ang sakit sa kanyang puso. "Buhaha, ayan, mas maganda ka nang tingnan ngayon. Sana kanina mo pa ginawa yan." Ibinagsak ni Paulo ang bote sa mesa at humalakhak ng malakas. Ang ibang empleyado ay nakitawa na rin. Ang kanilang mga tawa ay parang mga sigaw ng demonyo sa tainga ni Isabel. Walang sinuman, kahit isa, ang nag-abot sa kanya ng panyo. Niyakap ni Isabel ang kanyang mga tuhod sa sahig at tahimik na umiyak. Labis niyang na-miss ang kanyang asawang si Mateo. Sa sandaling iyon, blag, ang mabigat na pinto ng function hall ay bumukas ng malakas at isang malamig na hangin ang pumasok sa loob. Ang maingay na party ay biglang natahimik na parabang binuhusan ng malamig na tubig. At sa gitna ng katahimikan, isang tunog ng takong ang bumasag dito. Tlak, tlak, tlak. Isang babae ang pumasok. Ang laylayan ng kanyang itim na coat ay humahawi sa hangin. Si Elvira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang mabangis na hayop na nag-aabang ng biktima. Mabilis siyang lumakad at huminto sa harap ni Isabel. Habang tinitingnan niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang manugang na nanginginig at basang-basa sa alak, nanginig ang gilid ng mata ni Elvira. "Sino ka ba?" Hinarangan ni Paulo si Elvira na naglalakad ng pasuray-suray. "Saan galing ang matandang to? Bakit ka nang gugulo sa party namin? Umalis ka na." Inilahad ni Paulo ang kanyang kamay para itulak si Elvira, ngunit hindi man lang kumurap si Elvira. Binaliwala niya si Paulo na parang hangin at dahan-dahang lumuhod. Hinubad niya ang suot na mamahaling cashmere coat at ipinatong sa nanginginig na balikat ni Isabel. "Hija," sa mahinang boses ni Elvira, dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Sa kanyang mukha na nabahiran ng alak, nanlaki ang kanyang namamagang mga mata nang makilala ang biyenan. "Mama, oo, ako to, si Mama." Kinuha ni Elvira ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mga pulang mantsa sa mukha ng kanyang manugang. Ang alak na patuloy na dumadaloy, kahit anong punas niya, ay parang mga luhang dugo na sumusugat sa puso ni Elvira. Umiiyak ang manugang ko. Mahina ang boses ni Elvira, ngunit sapat ang lamig at kalinawan nito para umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Inalalayan niyang tumayo si Isabel. Dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan si Paulo. Walang anumang emosyon sa kanyang mga mata, tanging ang pagnanais na manira. "Hoy, hindi mo ba ako naririnig? Ang babaeng to," akmang sisigaw muli si Paulo ng, "Direktor Vargas, nababaliw ka na ba?" Isang sigaw na halos pasigaw ang umalingaw-ngaw at isang tao ang nagmamadaling tumakbo at malakas na itinulak si Paulo. Ito ang general manager ng hotel. Namumutla at pinagpapawisan ng todo, yumuko siya ng 90 degrees sa harap ni Elvira. Senyora, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po, hindi ko po nabantayan. Patawarin niyo po ako, senyora." "Senyora?" Biglang huminto ang hangin sa loob ng hall. Ang mga mata ng mga empleyadong lasing ay halos lumuwa. Nanlaki ang bibig ni Paulo. "Senyora?" Biglang nawala ang kalasingan ni Paulo.
Isang malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang likod na parang talon. Ang kanyang nanginginig na tingin ay nagpabalik-balik kay Elvira at Isabel. Kung ganoon, ang asawa ni Isabel ay anak ng senyora, hindi man lang tinapunan ng tingin ni Elvira ang nakayukong manager. Dahan-dahan siyang lumapit sa natigilang si Paulo. Umatras si Paulo hanggang sa matumba siya sa isang silya. Tinitigan siya ni Elvira mula sa itaas na may isang malamig na ngiti. Ang presyo ng damit ng manugang ko, sisingilin ko ayon sa batas. At maghanda ka dahil sobrang mahal yon. Ang boses ni Elvira ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Paulo. At makinig kang mabuti. Ang mga luhang pumatak sa mata ng manugang ko ngayong gabi, simula bukas, babayaran ninyo ng mga luhang dugo. Asahan ninyo yan. Inakbayan ni Elvira si Isabel at umalis sa hall nang hindi lumilingon. Sa kanyang pagdaan, ang mga empleyado ay nahawi na, parang Red Sea, lahat ay nakayuko. Takot, iyon ang primal na takot na nararamdaman ng isang tao sa harap ng napakalaking kapangyarihan. Habang naglalakad palabas ng hotel lobby, patuloy na humihigbi si Isabel sa bisig ni Elvira. Dahil sa kahihiyan at paghingi ng tawad sa kanyang biyenan, hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sa harap ng hotel, nag-aabang na ang itim na limousine ni Elvira. Agad na binuksan ng driver ang pinto sa likod. Sakay na! Pinauna ni Elvira si Isabel bago siya sumakay sa tabi nito. Habang marahang umaandar ang sasakyan, unti-unting lumayo ang maningning na mga ilaw ng hotel. Sa madilim na loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Elvira ang nanginginig na kamay ng kanyang manugang. Ang kamay ni Isabel ay kasing lamig ng yelo. Mama, pasensya na po dahil sa akin na dumihan pa ang coat ninyo. Ano ba ang isang coat kumpara sa puso kong dinudurog? Namula ang mga mata ni Elvira. Ano bang silbi ng pagiging pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa kung hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong anak? Niyakap ni Elvira ang kanyang manugang. Huwag ka nang umiyak. Ngayong alam ko na, ako na ang bahala. Sino sila para saktan ang alaga ko? Sisiguraduhin kong kakainin ko sila ng buhay. Ang mga mata ni Elvira ay nag-aapoy sa dilim. Ito ang galit ng isang inang tigresa na ang anak ay sinaktan at ang malupit na hatol ng CEO ng Montoya Group. Ang sasakyan ay humarurot sa kadiliman. Ang simula ng isang madugong paghihiganti ay nagsisimula na. Sa loob ng itim na limusin na mabilis na tumatakbo sa gabi ng Maynila, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang magagarang neon lights sa labas ay walang epekto. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat. Sa likod, si Isabel, na basa pa rin ang buhok, ay patuloy na umiiyak ng tahimik. Sa kanyang kaawa-awang anyo, ang puso ni Elvira ay tila pinupunit. Hinawakan ni Elvira ang nanginginig na kamay ng manugang. Hija, ayos na, wala nang mananakit sa iyo. Kahit sa mainit na pag-alo ni Elvira, hindi tumigil ang luha ni Isabel. Hindi lang ito dahil sa kahihiyang dinanas niya ngayong gabi. Ito ang pinagsama-samang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Mama, sorry po. Sorry po talaga dahil sa kahinaan ko nadungisan ko ang pangalan ninyo. Puno ng pagsisisi ang boses ni Isabel. Umiling si Elvira at pinunasan ng luha ng manugang. Huwag mong sabihin yan. Ang may kasalanan dito ay ako na hindi ka naprotektahan. Naging pabaya ako. Nabasag din ang boses ni Elvira. Sa sandaling iyon, nagsalita si Isabel. Ang totoo po, pati si Mateo. Ang pagpunta niya sa Davao, hindi po yun dahil gusto niya. Kumunot ang noo ni Elvira. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ginusto? Kinagat ni Isabel ang kanyang nanginginig na labi at inamin ng matagal nang tinatagong katotohanan. Nalaman po ni Mateo na nagnanakaw ng pera ng kumpanya si Director Vargas. Nang sinubukan niyang itama iyon, siya pa po ang pinalabas na may kasalanan at ipinatapon doon. Tiniis na lang po ni Mateo na umalis para hindi ako madamay. Ano? Nag-apoy ang mga mata ni Elvira. Akala niya
Ang kanyang anak ay nagpunta sa ibang bansa para magkaroon ng karanasan, pero iyon pala ay isang pagpapatapon. Naglakas loob silang galawin ang anak at manugang ko, ang mga pinakamamahal kong anak. Hindi na ito simpleng pang-aabuso. Ito ay paghamon sa Montoya Group sa kanya mismong pagkatao. Tinawag ni Elvira ang kanyang chief of staff na si Mr. Diaz sa harap. Mr. Diaz, yes, senyora. Imbestigahan mo ngayon din ang La Palacio Mall at ang Paulo Vargas na yan. Halungkatin ninyo ang lahat, kahit ang pinakamaliit na buto. Gusto kong nasa mesa ko na ang report. Bibigyan kita ng 24 oras. Hindi, bukas ng umaga, dalhin mo sa akin. Ang boses ni Elvira ay parang hatol mula sa impyerno. Masusunod po, senyora, nakita ni Mr. Diaz ang nag-aapoy na mga mata ni Elvira sa rear view mirror at agad na may tinawagan. Muling hinawakan ni Elvira ang kamay ni Isabel. Narinig mo, ngayon si mama na ang kikilos. Ang mga nagpaiyak sa akin, sisiguraduhin kong sila naman ang iiyak ng dugo. Habang nakatingin sa matatag na mga mata ng kanyang biyenan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Isabel. Kinabukasan, sa puso ng Makati, sa main branch ng La Palacio Mall, isang tensyon ang bumalot sa lobby na karaniwang masigla. 5 itim na luxury sedan ang huminto sa harap ng entrance. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan at bumaba si Mr. Diaz para buksan ang pinto sa likod. Mula roon, bumaba si Elvira na may suot na dark sunglasses. Sa likod niya, sumunod si Isabel na nakasuot ng maayos na business attire. Hindi tulad kahapon, may determinasyon sa kanyang mukha. Tara na. Sa maikling utos ni Elvira, sabay-sabay na kumilos ang kanyang mga tauhan. Ang mga empleyado sa lobby ay natigilan at nagbulungan. Hindi ba si Senyora Elvira Montoya, yan ng MG? At yung kasama niya, si Isabel Reyes ng marketing team. Anong nangyayari? Binaliwala ni Elvira ang mga tingin at dumiretso sa elevator, sa opisina ng chairman. Ang elevator na sinasakyan ni Elvira ay mabilis na umakyat sa pinakamataas na palapag. Samantala, sa kanyang opisina, ang chairman ng La Palacio na si Mr. Velasco ay namutla nang matanggap ang ulat mula sa kanyang sekretarya. Ano? Nandito si Senyora Montoya? Walang pasabi? Bago pa man maisuot ni Mr. Velasco ang kanyang coat, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Mr. Velasco, mukhang abala ka ngayong umaga. Pumasok si Elvira na may mahinahong boses. Nagmamadaling sinalubong ni Mr. Velasco si Elvira. Senyora Montoya, isang malaking karangalan po. Bakit po kayo naparito? Sana po ay nagsabi kayo para nasalubong ko kayo. Pinagpapawisan si Mr. Velasco habang pinapakiramdaman si Elvira. Umupo si Elvira sa sofa at nagdekwatro. Wala akong panahon para magpasabi. Ang manugang ko ay tinatrato na parang hayop sa kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Velasco. Manugang po, ano po ang ibig ninyong sabihin? Itinuro ni Elvira si Isabel. Magpakilala ka. Ito ang manugang ko, si Isabel Reyes, Marketing Associate. Napako ang tingin ni Mr. Velasco kay Isabel. Isang ordinaryong empleyado na hindi niya halos napapansin ay manugang pala ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Muntik nang manghina ang tuhod ni Mr. Velasco. Si Miss Reyes po. Hindi ko po alam na manugang ninyo siya. At dahil hindi mo alam, wala ka ng kasalanan. Inilapag ni Elvira ang tasa sa mesa. Alam mo ba kung anong nangyari sa manugang ko sa Christmas party ng kumpanya ninyo kagabi? Isang direktor ang nagbuhos ng alak sa ulo niya. At hindi lang yan, sinampal pa raw siya. Ang anak ko naman, ipinatapon sa Davao dahil sinubukan niyang ilantad ang pagnanakaw ng demonyong yon. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Elvira ay parang bomba. Naging kulay abo ang mukha ni Mr. Velasco. Senyora, kasalanan ko po. Naging pabaya po ako. Patawarin niyo po ako.
Yumuko si Mr. Velasco ng 90 degrees. Ngunit ang galit ni Elvira ay hindi mapapawi ng simpleng paghingi ng tawad. Sorry? Tingin mo, sapat na yan? Kapag pumatay ka ba ng tao, sapat nang sabihing sorry? Tumayo si Elvira. Ang kanyang anino ay tila lalamunin si Mr. Velasco. Makinig kang mabuti, Velasco. Hindi ko pinalalampas ang sinumang nagpaiyak sa pamilya ko. Bibigyan kita ng 1 buwan. Mag-impake ka na. Ang department store na ito, aakuin ko. Hindi makapaniwala si Mr. Velasco sa narinig. Po, aakuin? Oo. Pagmamayari ko na ang 51% ng shares ng kumpanya mo. Huwag ka nang mangarap na lumaban. Tapos na ang laro. Sumenyas si Elvira sa kanyang assistant na ilapag ang isang folder sa mesa. Nakasulat doon ang detalyadong listahan ng mga shares ng La Palacio na hawak na ng Montoya Group. Nanginginig na tiningnan ni Mr. Velasco ang mga dokumento at natulala. Ang La Palacio ay nasa kamay na pala ni Elvira. At si Paulo Vargas, dalhin mo siya sa harap ko ngayon din. Paluhurin mo siya sa harap ng manugang ko. Kung hindi, ikaw ang luluhod. Sa utos ni Elvira, sumigaw si Mr. Velasco sa kanyang sekretarya. Ano pang ginagawa mo? Dalhin niyo dito si Direktor Vargas. Kahit kaladkarin niyo pa. Naging magulo sa labas ng opisina. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Paulo Vargas na hawak ng mga security guard. May hangover pa siya at lumingalinga. Nang makita niya si Elvira at Isabel, natigilan siya. Naalala niya ang nangyari kagabi. Senyora, nanghina ang mga tuhod ni Paulo. Nang bitawan siya ng mga guard, bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya na parang aso patungo sa paanan ni Elvira. Senyora, patawarin niyo po ako. Lasing lang po ako noon. Inumpog ni Paulo ang kanyang ulo sa sahig at umiyak. Wala na ang kayabangan niya kahapon. Nandidiring inatras ni Elvira ang kanyang paa. Ilayo niyo yan. Baka madumihan ang sapatos ko. Tumingin siya kay Isabel. Hija, ikaw na ang bahala. Patawarin mo man siya o durugin, gawin mo ang gusto mo. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Lumapit siya sa nakaluhod na si Paulo. Akmang hahawakan ni Paulo ang pantalon ni Isabel. Isabel, ma'am, parang awa niyo na po, iligtas niyo ako. May pamilya po ako. Tinitigan siya ni Isabel ng malamig na tingin. Kahapon lang, ang bibig na ito ang naglabas ng lahat ng uri ng panlalait sa kanya. Isang taong may pamilya pala ang gumagawa ng ganito sa anak ng iba. Nanginginig sa galit si Isabel at umatras. Direktor, mahina ngunit matatag ang boses ni Isabel. Naalala niyo po ba ang sinabi niyo sa akin kahapon habang binubuhusan niyo ako ng alak? Sinabi niyo na dapat alam ko ang lugar ko. Opo, alam ko na po ngayon ang lugar ko. Hindi na po ako empleyado ninyo. At kayo, hindi na po kayo ang boss ko. Marahas na iwinaksi ni Isabel ang kamay ni Paulo. Ang isang tulad ninyo ay hindi karapat-dapat patawarin. Harapin ninyo ang batas. Sa hatol ni Isabel, napasubsob si Paulo sa sahig. Ngumiti si Elvira at tumayo. Narinig niyo, ang salita ng manugang ko ang batas ko. Mr. Diaz, dalhin mo na yan. Isuko mo sa pulis. Estafa, physical assault, libel, lahat ng kaso, isampa mo. Sa utos ni Elvira, kinaladkad ng mga tauhan niya si Paulo. Senyora, ma'am, patawad! Nawala ang sigaw ni Paulo sa pasilyo. Si Mr. Velasco naman ay nanginginig lang sa takot. Lumapit si Elvira kay Mr. Velasco at tinapik ang kanyang balikat. Maghanda ka na rin. Ang mga abogado ko na ang bahala sa turnover. Tumingin siya kay Isabel. Hija, simula pa lang ito. Ang department store na ito, ikaw ang mag-aangat muli. Kaya mo ba? Tumingin si Isabel kay Elvira at matatag na tumango. Opo mama, gagawin ko po. Sabay na lumabas ang dalawang babae sa opisina. Ang kanilang anyo ay naglalabas ng isang hindi matatawarang aura. Ang pagsilang ng bagong may-ari ng La Palacio Mall. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa dilim, may mga ahas na nag-aabang kay Isabel.
Ang mga tapat na tauhan ni Velasco, sina SVP Ricardo Chavez at SVP Gina Mercado, nang marinig nila ang nangyari, nagpalitan sila ng makahulugang tingin. Dahil lang sa isang manugang, tingnan natin. Ipapakita natin sa kanila na hindi madali ang mundong ito. Ang katahimikan bago ang bagyo ay panandalian lamang. Isang mas malakas na unos ang paparating sa La Palacio Mall. 2 araw na ang lumipas mula ng isuko ni Mr. Velasco si Paulo Vargas sa pulis dahil sa pressure ni Elvira. Sa executive office ng department store, seryosong nag-uusap sina SVP Ricardo Chavez at SVP Gina Mercado. Takot na si Velasco. Mukhang nakakatakot talaga si Senyora Montoya. Humithit ng sigarilyo si Chavez at ngumisi. Sumagot si Mercado, "Siyempre naman, sino ba namang hindi matatakot kapag ang Montoya Group na ang kalaban? Pero hindi tayo pwedeng basta na lang sumuko. Ang laki na ng kinita natin dito. Kapag pumasok si Montoya, kulong tayong lahat." Nag-alab ang mga mata ni Chavez. Kaya may plano ako. Hindi sapat na si Vargas lang ang isakripisyo. Ano ba ang dahilan ni Montoya para kunin ang mall? Paghihiganti para sa manugang niya. Yun lang, tumango si Mercado. Oo nga, ang pagmamahal niya sa manugang. Itinapon ni Chavez ang sigarilyo. Kung ganon, sirain natin ang manugang. Kung magiging kriminal ang manugang, mapapahiya si Montoya at hindi na niya itutuloy ang takeover. May script na ako. Pakilusin mo ang audit team, ngayon na. Samantala, sa opisina ng marketing team, abala si Isabel sa trabaho. Mula nang mahuli si Vargas, naging tahimik ang opisina, ngunit ramdam pa rin ni Isabel ang pag-iingat sa tingin ng mga katrabaho niya. Plug. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit, ang audit team ng kumpanya. Nandyan ba si Isabel Reyes? Tanong ng team leader. Tumayo si Isabel. Ako po. Bakit po? Isabel Reyes, iniimbestigahan ka namin para sa kasong estafa at paglalabas ng company secrets. Simula ngayon, hahalughugin namin ang lugar na ito. Teka, ano to? Agad na dumumog ang mga tauhan sa mesa ni Isabel. Anong ginagawa ninyo? Estafa. Bitawan niyo ako! Sinubukan ni Isabel na pumalag, ngunit wala siyang laban. Kalampag. Itinapon ang mga laman ng drawer ni Isabel. Ang mga dokumento at personal na gamit niya ay ikinalat. Kinuha ang kanyang laptop at notebook. Naging magulo ang opisina. Natakot ang mga katrabaho niya. Ano ba to? May ebidensya ba kayo? Sinong nag-utos nito? Sigaw ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Chavez, kasunod si Mercado na may malamig na ngiti. Isabel, o dapat ba kitang tawaging kriminal, ebidensya? Heto, sumenya si Chavez sa team leader na naglabas ng isang makapal na envelope mula sa drawer ni Isabel. Mula roon, lumabas ang isang bungkus ng pera at mga business card ng kalabang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi sa akin yan, may naglagay lang yan. Ngumisi si Mercado. Naku Isabel, akala mo dahil may kapit ka sa biyenan mo, pwede ka nang gumawa ng kalokohan? Hindi namin alam na ninanakaw mo pala ang pera ng kumpanya at ibinebenta ang impormasyon sa iba. Nakakadismaya ka. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabel. Ito ay isang malinaw na frame-up. Lumapit si Chavez at bumulong. Sana nagdahan-dahan ka. Akala mo ba, hahayaan ka naming maghari-harian dito? Isabel Reyes, simula ngayon suspended ka. Maghanda ka na sa investigasyon. Hinawakan ng mga guard si Isabel. Habang kinakaladkad, tinitigan niya si Chavez. Hindi ko kayo mapapatawad. Pagsisisihan ninyo to. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabel, ngunit tawa lang ang isinagot sa kanya. Pinalabas si Isabel sa lobby at napaupo sa sahig. Naramdaman niya ang lamig ng semento. Nangako ang biyenan niyang poprotektahan siya, pero heto siya, talunan. Gusto niyang umiyak nang mag-vibrate ang telepono niya. Si Elvira. Pinunasan ni Isabel ang kanyang luha. Hello mama. Ang boses ni Elvira sa kabilang linya ay mas kalmado pa kaysa dati. Nalagay ka sa panganib. Nanikip ang dibdib ni Isabel.
Alam na pala ng biyena niya. Sorry po, Mama. Naging pabaya po ako. Hindi mo kasalanan. Inaasahan ko na to. Mga dagang nasa sulok, desperado na. Walang bahid ng pag-aalala sa boses ni Elvira. Isabel, makinig ka. Ngayon magsisimula ang tunay na laban. Walang oras para umiyak. Pumunta ka ngayon sa basement 2, sa bodega. May kailangan kang makilala doon. Sino po? Malalaman mo pagdating mo. Siya ang pupunas sa mga luha mo. Naputol ang tawag, tinitigan ni Isabel ang telepono pagkatapos ay nagpasiya. Tama ang biyenan niya. Hindi ito ang oras para umiyak. Pumunta si Isabel sa basement 2. Sa isang madilim at maalikabok na sulok, may isang babaeng nakaupo, nakasuot ng work clothes at lumang guwantes, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya si Aling Nelia, ang dating sales queen ng La Palacio na siniraan ni Chavez at ngayon ay isang janitress. Nandito ka na pala, ngumiti si Aling Nelia. Aling Nelia, kayo po ang sinasabi ni Mama? May utang na loob sa akin, si Senyora. Dati, noong suki ko pa siya, tinulungan ko siyang turuan ng leksyon ang mga mayayamang abusado. Tumawa si Aling Nelia at naglabas ng isang lumang USB. Heto, tanggapin mo. Ano po ito? Ang totoong ledger ng mga ninakaw ni Chavez. Nahanap ko sa basurahan ang mga resibo at may kopya rin ng orihinal na listahan na binigay sa akin ng isang taga-accounting. Nanginginig ang kamay ni Isabel. Ito na ang magiging alas niya laban kay Chavez. Salamat po. Maraming salamat po, Aling Nelia. Yumuko si Isabel at hinawakan ni Aling Nelia ang kanyang kamay. Walang anuman, Isabel. Akala mo ba hindi ko napapansin na lagi mo kaming binabati at binibigyan ng merienda? Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ngayon, durugin mo ang mga buwayang yan. Nag-alab ang mga mata ni Isabel. Opo, gagawin ko po. Kinabukasan, 10 a.m. sa conference hall ng La Palacio. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Sa gitna, si Mr. Velasco at sa tabi niya ang mayabang na sina Chavez at Mercado. Ang agenda, ang pagkakatanggal kay Isabel Reyes. Tumayo si Chavez. Gaya ng alam ninyo, malinaw ang ebidensya laban kay Isabel Reyes. Para sa moralidad ng La Palacio, kailangan siyang tanggalin at kasuhan. Nagbulungan ang mga board members na karamihan ay bayad ni Chavez. Walang tutol. Tanggalin na siya. Ngumiti si Mercado at kinuha ang gavel. Kung gayon, aprobado ng blag. Bumukas ang pinto. Lahat ay napatingin. Doon nakatayo si Isabel. Wala na ang kaawa-awang anyo niya kahapon. Nakasuot siya ng maayos na damit, may hawak na briefcase. Sandali, may tumututol. Umalingaw-ngaw ang boses ni Isabel. Sumimangot si Chavez. Anong ginagawa ng isang suspendido dito? Security. Binaliwala siya ni Isabel at lumakad sa gitna. Kung pag-uusapan ninyo ang pagkakatanggal sa akin, dapat bigyan niyo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi po ba, Mr. Velasco? Tinitigan ni Isabel si Velasco na umiwas ng tingin dahil sa takot kay Elvira. Sige, magsalita ka. Ikinabit ni Isabel ang USB sa proyektor. Ang ebidensyang sinasabi ninyo ay peke. Patutunayan kong si Chavez at ang audit head ang naglagay ng pera sa drawer ko. Isang video ang lumabas sa screen. Kuha ito pagkaalis ni Isabel kung saan inaabutan ni Chavez ng sobre ang audit head. Ito ay kuha ng maliit na kamera na itinago ni Aling Nelia. Nagkagulo ang hall. Ano to? Chavez, ikaw yan. Namutla si Chavez. Peke yan. Gawa-gawa lang. Hindi tumigil si Isabel. At heto, ang listahan ng mga perang ninakaw ninyo ni Mercado sa loob ng 5 taon. Overpriced construction, kickbacks, ghost employees, lahat nandito. Lumabas sa screen ang isang Excel file na puno ng mga numero at resibo. Sumigaw si Mercado, "Patayin mo yan! Patayin mo!" Sinugod niya si Isabel, pero tinitigan lang siya nito.
Mahiya kayo. Ang perang yan ay galing sa pawis at dugo ng mga empleyado natin. Natigilan si Mercado. Si Chavez naman ay nanginginig na natabig ang baso ng tubig. Tapos na. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Nabalitaan kong may magandang palabas daw dito. Mukhang magaling ang manugang ko. Si Elvira, sa likod niya ang kanyang mga abogado. Hawak niya ang isang makapal na folder. Tumayo si Velasco at yumuko. Senyora, dinedma siya ni Elvira at dumiretso sa gitna. Ibinato niya ang folder sa mesa. Acquisition contract. Pirma na lang ang kulang. Kinuha niya ang isa pang dokumento at ito ang listahan ng mga shareholder. Mula ngayon, ako, si Elvira Montoya, na may hawak ng 51% ng shares, ang bagong may-ari ng La Palacio. At ako ang magdedesisyon sa board. Natigilan ang lahat. Sina Chavez at Mercado ay parang binagsakan ng langit. Tinitigan sila ni Elvira, Ricardo Chavez, Gina Mercado. Dahil sa pag-frame up sa manugang ko at pagnanakaw sa kumpanya, tanggal na kayo. Ngayon din, umalis kayo sa kumpanya ko. Itinuro ni Elvira ang pinto. Napaupo si Chavez sa sahig. Si Mercado naman ay umiiyak na. Huminga ng malalim si Isabel. Nanalo siya. Lumapit si Elvira at tinapik siya. Magaling, hija. Sa papuri ng biyenan, bumuhos ang luha ni Isabel. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Nagbago na ang may-ari ng La Palacio. Ang panahon ng tigresa na si Elvira at ng kanyang batang tigresa na si Isabel ay nagsimula na. Ngunit hindi basta sumusuko ang kasamaan. Ang mga mata ng pinalayas na si Chavez ay nag-aapoy na parang ahas. Hindi ako papayag na matalo. Humanda ka, Montoya Group. Nag-vibrate ang telepono niya. Ang tumatawag, si Don Oscar Fortuna ng Fortuna Retail, ang kanilang karibal. Isa na namang bagyo ang paparating. Matapos ang unos, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa La Palacio Mall. Sina Ricardo Chavez at Gina Mercado ay bigla na lang nawala at isang bagong pag-asa ang sumibol. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot kundi pananabik ang nasa kanilang mga mukha. Narinig mo ba? Kakausapin daw ni Miss Isabel ang lahat ng empleyado, isa-isa. Talaga? Kahit tayong mga rank and file? Oo. Para daw malaman niya kung may mga inaabuso pa. Naging masigla ang usapan sa pantry. Samantala, si Isabel ay hindi pumunta sa kanyang bagong opisina, kundi sa basement 2, sa bodega. May dala siyang 2 baso ng mainit na tsaa. Doon, nakita niya si Aling Nelia na nagtatahi ng kanyang lumang guwantes. Aling Nelia. Lumingon si Aling Nelia. Naku, Ma'am Isabel, ano pong ginagawa ninyo dito? Nagmamadaling tumayo si Aling Nelia. Ngumiti si Isabel at inabot ang tsaa. Huwag na po kayong ma'am. Isabel na lang po, tulad ng dati, may ibibigay po ako sa inyo. Naglabas si Isabel ng isang magarang envelope. Ano po ito? Binuksan ito ni Aling Nelia. Sa loob, isang appointment letter bilang Senior Consultant for Sales Operations ng La Palacio. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nelia. Isabel, ano to? Ma'am Nelia, o dapat po, Tita Nelia. Hinawakan ni Isabel ang magaspang na kamay nito. Hindi ko po kaya ang malaking department store na ito ng mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo na mas nakakakilala sa operasyon. Bumalik na po kayo. Maging mentor po kayo ng mga empleyado natin. Namula ang mga mata ni Aling Nelia. Ang lahat ng sakit na dinanas niya ay biglang naglaho. Isabel, sino ba naman ako? Isang matanda na... Ano pong sinasabi ninyo? Kayo po ang alamat ng La Palacio. Tulungan niyo po akong itayong muli ang mall na ito. Tumango si Aling Nelia habang pinupunasan ng luha. Salamat, hija. Maraming salamat. Niyakap ni Isabel si Aling Nelia at sa kanyang likuran, ramdam niya ang ngiti ng kanyang biyenan. Kinabukasan, sa isang General Assembly, tumayo si Isabel sa entablado.
Hindi na siya ang dating Kimi na empleyado. Ang kanyang ayos at lalo na ang kanyang mga mata ay nagbago na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Isabel Reyes, ang inyong bagong Head of Strategic Planning. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Nitong mga nakaraang araw, maraming nangyari sa ating kumpanya. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng kaguluhan. Yumuko si Isabel at nagulat ang lahat. Kailanman ay hindi yumuko ang isang opisyal sa mga empleyado. Pero simula ngayon, magbabago na tayo. Inangat ni Isabel ang kanyang ulo. Edukasyon, koneksyon, pamilya, hindi na yan mahalaga. Ang tanging basihan na lang ay ang kakayahan at karakter. Yan ang kumpanyang itatayo ko. Ang pang-aabuso, corruption, hindi ko yan palalampasin. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang bawat patak ng pawis ninyo. Isang malakas na palakpakan ang sumabog. Isang apoy ng pag-asa ang nabuhay sa puso ng mga empleyado. Pagbalik sa opisina, tumingin si Isabel sa bintana. Simula pa lang ito, kailangan niyang ayusin ang sistema at paghilumin ang sugat ng mga empleyado. Tumunog ang telepono niya. Hello? Isabel, ako, to. Ang boses ng kanyang asawa, si Mateo. Mateo, nanginginig ang boses ni Isabel. Paano ka nakatawag? Sinabi sa akin lahat ni Mama. Isabel, patawarin mo ako. Dapat nandyan ako sa tabi mo. Hindi, Mateo. Ayos lang ako. Tinulungan ako ni Mama. Isa na akong department head ngayon. Pilit na pinasigla ni Isabel ang kanyang boses. Ang galing mo, mahal. Maghintay ka lang. Tatapusin ko lang dito at uuwi na ako. Miss na kita, Isabel. Miss na rin kita. Pagbaba ng telepono, isang luha ang pumatak sa pisngi ni Isabel. Para sa pamilya niya, kailangan niyang maging mas matatag. Samantala, sa isang lumang apartment, nag-iinuman ang mga tinanggal na sina Chavez at Mercado. Lintik. 30 taon ako sa industriyang to. Tapos isang manugang lang ang sisira sa akin. Ibinato ni Chavez ang baso sa pader. Tinitigan siya ni Mercado. Huwag kang ang maingay. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ni Elvira Montoya? Ang kanyang pangalan at pamilya. Ngumisi si Mercado at kinuha ang telepono. Nakausap ko si Don Oscar Fortuna. Galit din siya kay Montoya. Kaya saktan natin siya kung saan siya pinakamahina. Saan? Ang VIP customer list ng La Palacio. At ang mga tsismis tungkol sa dati niyang slush fund. Sa dalawang yan, siguradong babagsak si Montoya. Nanlaki ang mga mata ni Chavez. Nasa iyo ang listahan? Siyempre, ako ang dating head ng admin. Nakasave sa cloud ko. Ipinakita ni Mercado ang listahan. Kapag ibinigay natin to sa Fortuna, babagsak ang sales ng La Palacio at masisira ang pangalan ni Montoya. Ha ha ha, ang talino mo, Gina, ang sama mo. Nagtagay sila para sa pagbagsak ni Montoya at ng manugang niya. Isang bagong sabwatan ang nabuo sa dilim. Sa mansyon naman ni Elvira, tinitingnan niya ang isang lumang photo album, mga litrato nila ng kanyang yumaong asawa. Mahal, hinaplos niya ang litrato. Si Isabel, kamukhang kamukha mo, matapang at malalim, kampante na ako ngayon. Kahit wala na ako, alam kong kaya na niyang harapin ang mundo. Tinanggal ni Elvira ang kanyang salamin at pinunasan ng mata. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na parang isang babala. Naramdaman ni Elvira na hindi pa tapos ang laban. At ang susunod na laban ay magiging mas matindi. Kinuha niya ang telepono. Mr. Diaz. Yes, senyora. Itaas mo ang security sa pinakamataas na level at bantayan mo sina Chavez at Mercado. Bago pa sila makatakas, kailangan na nating tapusin ang mga dagang yan. Muling nanlamig ang mga mata ni Elvira. Ang mga kuko ng tigresa ay hindi pa niya itinatago. Lumipas ang isang buwan na parang isang kisap mata. Ngunit para sa La Palacio, ito ay isang dekada ng pagbabago. Ang tunay na pagkakaisa project ni Isabel ay yumanig sa industriya.
Imbes na puro luxury brands, binigyan niya ng puwang ang mga maliliit na negosyo at mga bagong designer. Noong una, marami ang tumutol, ngunit naging isang malaking tagumpay ito. Tinawag ito ng mga kabataan na woke at cool na mall. Ang sales ay tumaas ng 200%. Ma'am, sold out po ang limited edition merchandise natin. Masayang ulat ng isang empleyado. Ngumiti si Isabel. Salamat sa inyong lahat. Hindi niya kinalimutan ang mga empleyado. Maging ang mga dati niyang kasamahan na minaliit siya ay sumusunod na sa kanya ng buong puso. Dumating ang araw ng pagtutuos, ang buwan ng General Assembly at ang paglalatag ng bagong vision ng kumpanya. Puno ang auditorium ng mahigit 500 empleyado. Sa harap, nakaupo ang balisang si Paulo Vargas. Nasa ilalim pa rin siya ng investigasyon. Walang nakaupo sa tabi niya. Wala na sina Chavez at Mercado. Mukhang masama ang pakiramdam ko dito, bulong ni Vargas. Sa entablado, nakatayo si Isabel. Magsisimula na po ang La Palacio Vision Launch. Unahin po natin ang mensahe mula kay Senyora Elvira Montoya. Umakyat si Elvira sa entablado. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para patahimikin ang lahat. Magandang araw, pamilya ng La Palacio. Ako si Elvira Montoya. Ngayong araw, ipakikilala ko ang bagong leader na magdadala sa atin sa hinaharap. Pero bago yan, may kailangan tayong balikan. Sumenya si Elvira at isang video ang lumabas sa screen. Ang lokasyon, ang hotel party, isang buwan na ang nakalipas. Kung ayaw mong sumayaw, inumin mo na lang to. Sa ulo mo, malinaw na ipinakita ang pagbuhos ni Vargas ng alak sa ulo ni Isabel. Sa high definition na video, mukha siyang demonyo. Grabe, nagulat ang lahat. Pagkatapos ng video, namutla si Vargas. Muling nagsalita si Elvira. Nakita ninyo? Iyan ang dating mukha ng ating kumpanya. Isang kulturang bulok. Ngayong araw idinedeklara ko. Patay na ang dating La Palacio. Itinuro niya si Vargas. Ikaw, Paulo Vargas, umakyat ka dito. Hindi makatayo si Vargas. Kinaladkad siya ng mga security. Lumuhod siya sa harap ni Elvira at Isabel. Kinuha ni Isabel ang mikropono. Wala na ang umiiyak na manugang. Isang hukom ang nakatayo doon. Director Vargas, naaalala niyo po ba? Sinabi niyo na dapat alam ko ang lugar ko. Opo, alam ko na. Ako ay isang taong hindi susuko sa pang-aabuso at may kakayahan akong protektahan ang mga kasamahan ko. Naglabas si Isabel ng isang envelope at ibinato sa kanya. Termination letter, isa pa. Ito naman ang kaso para sa 5 milyong pisong ninakaw mo at ang danyos para sa ginawa mo sa akin. Magkita tayo sa korte. Nanginginig na kinuha ni Vargas ang mga papel. Ma'am, patawad po. Nagmakaawa siya, pero tumalikod si Isabel. Ilabas niyo yan. Habang kinakaladkad, sumisigaw si Vargas. Nang mawala siya, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mabuhay si Miss Isabel. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Ngumiti si Elvira habang tinitingnan ang kanyang manugang. Ito na, ang manugang ko, isa ng ganap na tigresa. Namasa ang kanyang mga mata. Matapos ang event, umakyat sila sa rooftop garden. Isabel. Po, Mama, ang galing mo kanina. Gumaan ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Elvira ang kamay niya. Salamat po, Mama. Kung wala po kayo, wala po akong magagawa. Hindi. Ikaw ang gumawa niyan. Naglatag lang ako ng entablado, pero ikaw ang sumayaw. Matanda na akong tigresa. Ang tunay na reyna ng gubat na ito ay ikaw. Napaluha si Isabel. Mama, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kayo po ang reyna ko. Nagtawanan sila. Tumawag pala si Mateo. Po? Uuwi na siya sa susunod na linggo. Babalik na siya sa main office. Talaga po? Tuwang-tuwang sabi ni Isabel. Ngayon, kumpleto na ulit tayo. Niyakap ni Elvira si Isabel. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga anino ay humaba. Ang pinakamasayang sandali. Ngunit sa rurok ng kaligayahan, isang bagong panganib ang paparating.
Sa isang mamahaling restaurant, nag-uusap sina Don Oscar Fortuna at ang tinanggal na si Chavez. Hawak ni Don Oscar ang USB na dala ni Chavez. Ito ang VIP list ng La Palacio? Opo Don, sigurado po. Sa isang iglap, kaya nating pabagsakin si Elvira. Magaling. Matagal ko nang gustong gantihan ang babaeng yan. Gusto mong magtrabaho para sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Chavez. Kahit ano po ipag-utos ninyo, kung gayon, simulan na natin. Ang plano para durugin si Elvira. Pumalakpak si Don Oscar at lumabas ang kanyang mga tauhan. Bukas, putulin ninyo ang lahat ng koneksyon sa mga supplier ng La Palacio. At magpakalat kayo ng chismis sa media na ginamit ni Elvira ang slush fund para bilhin ang mall. Ngumisi si Chavez. Masusunod po, gagawin kong impyerno ang La Palacio. Ang ikalawang unos ay paparating na. Hindi nagtagal ang katahimikan. Isang buwan matapos maging bagong pag-asa si Isabel, isang umaga, pumasok siya sa lobby. Masaya siyang binati ng mga empleyado. Ngunit pagsapit ng 10 a.m., nagkagulo ang lahat. Ma'am, may problema po. Tumakbo ang isang manager sa opisina ni Isabel. Ang mga luxury brand sa first floor hindi po nagbukas. Ano? Tumakbo si Isabel pababa. Ang lobby ay puno ng mga nagrereklamong customer. Sa kanyang harap, ang tatlong pinakamalaking luxury store ay sarado. May nakasabit na under renovation. Walang pasabi, isang paglabag sa kontrata. Nakausap niyo na ba ang main office nila? Hindi po sila sumasagot. Tumunog ang telepono ni Isabel. Unknown number. Hello? Isabel, kumusta? Ang boses ni Chavez. Chavez, ikaw ang may gawa nito. Hindi ako. Si Don Oscar Fortuna. Gusto niya ang La Palacio. Pinilit niya ang mga brand na umalis. Kung hindi sila papapasukin sa mga mall niya. Nanginginig ang kamay ni Isabel. Mga duwag kayo. Negosyo to. Simula pa lang to. Naputo lang tawag. Pagsapit ng hapon, mas malala ang nangyari. Ma'am, ang mga truck ng delivery hindi makapasok. Hinarangan ng mga tauhan ni Fortuna. Naputol ang supply chain ng mall. At sa internet, nagsimulang kumalat ang mga peking balita. Exclusive. Elvira Montoya. Ginamit ang slush fund para bilhin ang La Palacio. Prosecutors ay imbestigahan si Montoya. Imposible, bulong ni Isabel. Ang comment section ay puno ng batikos. Biglang nag-iba ang tingin ng publiko. Bumagsak ang stocks at dagsaan ang mga tawag para sa refund. Gabi sa mansyon ni Elvira, hawak niya ang kanyang dibdib habang nanonood ng balita. Senyora, ayos lang po kayo? Tanong ni Mr. Diaz. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako siniraan ng ganito. Nanginginig ang kamay ni Elvira. Ang kanyang dangal ay dinudumihan. Nakausap mo na ba ang mga bangko? Umiiwas po sila, senyora. Dahil sa balita, mukhang hindi na nila ire-renew ang mga loan natin. Gusto siyang ipitin ni Fortuna. Tumunog ang telepono. Sinagot ni Mr. Diaz. Ano? Namutla siya. Senyora, nasusunog po ang mall. Ano? Saan? Sa basement po, sa bodega. Napahawak si Elvira sa kanyang batok. Hindi, ang mall ko, si Isabel. Sumigaw si Elvira at bumagsak, walang malay. Senyora, senyora, tumawag kayo ng ambulansya. Samantala, sa La Palacio, makapal ang usok. Sinusubukan ni Isabel na pamunuan ang sitwasyon. Tiningnan niya ang CCTV. May nakita siyang pamilyar na lalaki. Kahit nakasombrero, kilala niya ang katawan. Si Paulo Vargas, siya ang may gawa nito para makaganti. Salamat sa sprinklers. Naapula agad ang apoy pero lahat ng stocks ay sira na. Tumunog ang telepono ni Isabel. Si Mr. Diaz. Ma'am, magpakatatag po kayo. Inatake po sa puso si senyora. Ano? Nasa ER po siya ngayon, comatose. Napaupo si Isabel. Gumuho ang mundo niya. Ang kanyang sandalan, wala na. Mag-isa na lang siya. Kinabukasan, sa ICU, tinitingnan ni Isabel ang kanyang biyenan sa salamin. Mama, gumising na po kayo. Natatakot po ako.
narinig niya ang mga yabag. Sina Don Oscar Fortuna, Chavez at Mercado, kawawang Elvira, sabi ni Don Oscar. Tumingin si Isabel sa kanila. Kayo ang may gawa nito. Huwag kang magbintang bata dahil sa kasakiman niya. Yan, ibebenta mo sa akin ang mall o makukulong ang biyenan mo. Isang banta. Nanlisik ang mga mata ni Isabel. Hindi mangyayari ang gusto ninyo. Isang sentimo, hindi ninyo makukuha. Sumimangot si Don Oscar. Talaga? Paano kung isumiti ko sa prosecutors ang ebidensya ng slush fund niya? Gusto mo bang mamatay sa kulungan ang biyenan mo? Natigilan si Isabel. Pamilya o kumpanya? Magpakabait ka, Isabel. Pirmahan mo na, sabi ni Chavez. Kinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Hindi siya susuko. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata, nag-aalab. Makinig kayo. Malinis ang konsensya ng mama ko. Ang sinasabi ninyong ebidensya, patutunayan kong gawa-gawa ninyo lang at ang mall, hindi ninyo makukuha. Kung gera ang gusto ninyo, ibibigay ko. Pero tandaan ninyo, wala na akong ikakatakot dahil wala na akong pwedeng mawala. Nagulat si Don Oscar. Sa likod ni Isabel, nakita niya ang anino ng batang Elvira, ang tigresa ng BGC. Ang babaeng to. Umalis sila. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya muli sa kanyang biyenan. Mama, nakikita niyo po, di ba? Hindi po ako susuko. Proprotektahan ko po kayo. Ang mall, ang pamilya natin. Lumabas si Isabel sa ospital. Sa gitna ng malakas na ulan, naglakad siya pabalik sa mall. Oras na para lumaban. Ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lang. Matapos ang isang gabing puno ng bagyo, sumikat ang araw. Ngunit sa library ni Elvira, isang mabigat na katahimikan pa rin ang namamayani. Si Isabel, na may namumulang mga mata, ay nakatayo sa harap ng isang malaking bakal na safe. Ma'am, ito po ang iniwan ni Senyora para sa inyo, sabi ni Mr. Diaz. Ang bilin po niya, kung may mangyari sa kanya, kayo lang po ang pwedeng magbukas nito. Ang password po, ang birthday ninyo. Nanikip ang dibdib ni Isabel. Matagal na palang naghanda ang biyenan niya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kombinasyon. Click! Bumukas ang safe. Sa loob, isang lumang ledger at isang maliit na USB. Binuksan ni Isabel ang ledger. Hindi ito tungkol sa slush fund. Ito ang talaan ng lahat ng perang ninakaw ni na Chavez at Mercado sa loob ng 10 taon. Detalyado, kasama ang mga pinaggastusan nila. Alam pala lahat ni Elvira, pero binigyan pa rin niya sila ng pagkakataon. Sa USB, nandoon ang mga recording ng usapan nila ni Don Oscar Fortuna. Kailangan nating durugin si Elvira. Sunugin mo ang mall kung kailangan. Masusunod po, Don. Uutusan ko si Vargas. Narinig ni Isabel ang lahat. Alam pala ni Mama. Umiyak si Isabel. Ramdam niya ang bigat na pinasa ng kanyang biyenan. Tumunog ang telepono niya, ang security head. Ma'am, nakuha na po natin. Isang black box video mula sa isang nakatagong kotse. Malinaw po ang mukha ni Vargas habang sinisilaban niya ang bodega. Kinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Oras na. Sige, maghanda kayo. Magpapa-press conference ako. Ngayon na. 11 a.m. Sa auditorium ng La Palacio, daan-daang reporter ang dumating. Totoo ba ang slush fund? Babagsak na ba ang La Palacio? Umakyat si Isabel sa entablado, nakaitim na damit. Magandang umaga. Ako po si Isabel Reyes, acting CEO ng La Palacio. Agad siyang binato ng mga tanong. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mamaya na po ang tanong. May ipapakita po ako sa inyo. Ang katotohanan. Isang video ang lumabas sa screen, ang pagsunog ni Vargas sa bodega. Malinaw ang kanyang mukha. Nagulat ang mga reporter. Gaya ng nakita ninyo, hindi ito aksidente. Ito ay isang krimen. At may mas malaking tao sa likod nito. Sumunod ang recording ng usapan ni na Chavez at Don Oscar. Ang buong bansa ay nakasaksi sa kanilang kasamaan. Totoo po ba yan? Itinaas ni Isabel ang USB. Lahat ng ebidensya nandito.
At ang sinasabing slush fund ni Senyora Montoya, iyon po talaga ang perang ninakaw ni na Chavez at Mercado. Ipinakita niya ang totoong ledger. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa isang kontrabida, si Elvira ay naging biktima. Ang social media ay napuno ng suporta para sa La Palacio at panawagan na ikulong si Don Oscar. Humarap si Isabel sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay parang kay Elvira. Hindi babagsak ang La Palacio. Mula sa abo, babangon kami. Ang mga espasyo ng mga umalis na brand ay pupunuin namin ng mga gawa ng mahuhusay na Pilipinong designer. Manunumbalik kami ng may dangal at tiwala. Abangan ninyo, pagkatapos ng kanyang talumpati, isang reporter ang pumalakpak. Sinundan ito ng lahat. Samantala sa airport, akmang tatakas na sina Chavez at Mercado nang harangin sila ng mga ahente. Sino kayo? NBI. Ricardo Chavez, Gina Mercado, arestado kayo. Ikinabit ang posas. Hindi! Kilala niyo ba ako? Don Oscar! Walang nangyari. Sa opisina naman ni Don Oscar, ibinato niya ang TV. Hayop na babaeng yan. Pumasok ang mga pulis. Don Oscar Fortuna, arestado ka. Natapos na ang kanilang paghahari. Ilang araw ang lumipas sa ospital. Maayos na ang lahat. Ngunit hindi pa rin nagigising si Elvira. Hawak ni Isabel ang kamay niya. Mama, tapos na po. Nahuli na po silang lahat. Gumising na po kayo. Miss ko na po kayo. Umiyak si Isabel sa kamay ng biyenan. Sa sandaling iyon, gumalaw ang daliri ni Elvira. Dahan-dahang iminulat ni Elvira ang kanyang mga mata. Hija, mahina ang kanyang boses. Mama, ako po ito. Si Isabel. Dumating ang mga doktor. Isang himala. Gising na siya. Ngumiti si Elvira. Alam kong magaling ka, anak ko. Isang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Isabel ang kamay niya. Mama, ako na po ang bahala sa inyo. Sa labas, sumikat ang araw. Pagkatapos ng mahabang dilim, dumating na ang liwanag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang La Palacio ay nagbago na. Ang lobby ay masigla. Ang mga empleyado ay masaya. Si Isabel ay hindi na isang boss, kundi isang leader. Ang dating bodega ay isa ng magandang lounge para sa mga empleyado. Ipinatupad niya ang one-strike policy laban sa pang-aabuso at blind hiring para sa mga may kakayahan. Ang La Palacio ay naging isang huwarang kumpanya. Samantala, sa kulungan, pinapanood ni na Chavez, Mercado at Vargas ang balita. La Palacio, nakapagtala ng pinakamataas na kita. Lahat ng empleyado may 500% bonus. Isabel Reyes, pinanggalan ng most respected CEO. Napasigaw si Chavez. Dapat sa akin lahat yan. Si Mercado ay tulala, si Vargas naman ay umiiyak. Ma'am Isabel, patawad po. Huli na ang lahat. Sa airport, naghihintay sina Isabel at ang magaling ng si Elvira. Ilang sandali, lumabas si Mateo. Isabel, Mama, Mateo, nagyakapan sila. Miss na kita. Pagkatapos, yumuko si Mateo kay Elvira. Mama, patawarin niyo po ako sa pagiging pabaya. Hindi anak, ikaw ang nahirapan. Ngayon, kumpleto na ulit tayo. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Ang pinakamasayang pamilya. Pumunta sila sa sementeryo sa puntod ng ama ni Mateo. Nag-alay sila ng bulaklak. Mahal, tingnan mo ang manugang natin. Siya ang nagligtas sa pamilya natin. Pwede na akong pumunta sa iyo ng walang hiya, sabi ni Elvira. Itay, ako po si Mateo. Aalagaan ko po ang lahat ng pinaghirapan nila. Lolo, salamat po. Maging isang mabuting leader po ako, dasal ni Isabel. Pababa mula sa sementeryo, hinawakan ni Elvira ang kamay ng dalawa. Magre-retiro na ako. Po mama? Oo, si Mateo na ang hahawak sa Montoya Group at ikaw, Isabel, sa La Palacio. Gusto ko nang mag-alaga ng halaman at panoorin kayo. Pero, mama, kaya nyo na. Ang mga batang tigresa ay hindi dapat laging nasa ilalim ng aking pakpak. Gumawa kayo ng sarili ninyong mundo. Pumayag sila.
Gabi sa opisina ni Isabel, kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang drawer, ang luma niyang ID, Isabel Reyes, Marketing Associate, ang ID na suot niya noong gabing binuhusan siya ng alak. Hindi na ito isang masamang alaala, kundi isang medalya ng katatagan. Pumasok sina Elvira at Mateo. "Hija, tara na, maghapunan tayo." Inilagay ni Isabel ang ID sa ibabaw ng kanyang mesa, isang paalala na manatiling mapagkumbaba. "Sige po, treat ko." "Nax, mayaman na pala ang CEO natin," biro ni Elvira. Nagtawanan sila. Habang naglalakad sila palabas, hinawakan ni Elvira ang kamay ni Isabel. "Hija." "Po, mama," sabi nila, "ang kapangyarihan ay nasa pera. Pero nalaman kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na gustong protektahan ang mga mahal sa buhay. Pinatunayan mo yan. Ikaw ang pinakamagaling kong manugang, ang pinakamalaki kong karangalan." Napuno ng saya ang puso ni Isabel. "Salamat po, mama. Kayo po ang pinakamatatag kong sandalan. Mahal na mahal ko po kayo." Niyakap ni Mateo ang dalawang babae. Sa ilalim ng mga bituin, ang pagmamahal ng isang pamilyang sinubok ng panahon ay nagniningning. Kung gaano kadilim ang gabi, ganoon din kaningning ang mga bituin. Wala nang dilim sa kanilang hinaharap. Tanging ang liwanag na nagmumula sa isa't isa. Hindi ito ang katapusan. Ito ang magandang simula ng kanilang paglalakbay bilang isang pamilya. Kumusta ang kwentong ating narinig? Ang pag-ibig ni Elvira na parang isang tigresang handang lumaban para sa manugang at ang katatagan ni Isabel na hindi sumuko sa kabila ng lahat ay nag-iiwan ng malalim na aral. Minsan, ang mundo ay tila malupit. Ngunit kung may isang taong naniniwala sa atin, kaya nating lagpasan ang lahat. Naway mayroon din kayong isang Elvira na sandalan at isang Isabel na mapagkakatiwalaan sa inyong buhay. At sana tayo rin ay maging ganoong uri ng tao para sa iba. Gaya ng sabi ni Elvira, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-ibig. Salamat sa pakikinig. Ito ang inyong Kwentuhang Pinas.